Isang sampal, isang pirasong papel, at isang malamig na utos na nagpaguho sa 10 taon ng aking pagmamahal. Habang hinihintay ko siya sa aming anibersaryo, dumating si Lorenzo, hindi dala ang bulaklak, kundi ang babaeng papalit sa akin. Layas, Elena, basura ka na sa buhay ko. Ngayon, ang haliging itinayo ko para sa kanya ay ako rin ang magpapabagsak. Sino ang tunay na reyna kapag ang hari ay naging pulubi sa dulo? Sino ang magmamakaawa para sa patawad? Hindi ka na kailangan dito, Elena. Pirmahan mo na ang divorce papers na yan at lumayas ka na bago ko patawagin ang mga security guard upang kaladkarin ka palabas. Ang mga salitang iyon ay parang mga talim ng balisong na bumaon sa dibdib ni Elena. Mas matalas pa sa kutsilyong ginamit niya kanina sa paghihiwa ng mga sangkap para sa hapunan. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang malawak na dining room, suot ang isang mamahaling lace apron na may burda pa ng kanilang inisyal. Sa gitna ng lamesa, umuusok pa ang espesyal na chicken adobo na niluto niya, ang paboritong putahe ni Lorenzo na palagi nitong hinahanap pagkatapos ng isang mahabang araw sa opisina. May mga kandila pang nakasindi, nagbibigay ng isang mainit at romantikong liwanag na ngayon ay nagmumukhang isang malungkot na vigil para sa kanilang namamatay na relasyon. Inilapag ni Lorenzo ang isang makapal na folder sa ibabaw ng malinis na telang mantel, direkta sa tapat ng pinggan kung saan nakahanda ang paborito niyang pagkain. Sa tabi ni Lorenzo, nakatayo ang kanyang sekretaryang si Hazel. Maikli ang suot nitong hapit na pulang damit at ang kanyang kamay ay nakapulupot sa braso ni Lorenzo na parang isang ahas na nagmamay-ari ng kanyang biktima. Lorenzo, anibersaryo natin ngayon. 10 taon na, mahal. Akala ko ba? Ang boses ni Elena ay halos isang bulong na lamang, nanginginig at tila mawawala sa hangin. Ang kanyang mga daliri na may mga bahid pa ng harina at amoy ng bawang ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Anibersaryo? Wala akong pakialam sa anibersaryong yan, Elena. Pagod na akong makita ang pagmumukha mong laging mukhang kawawa. At huwag mo akong tawaging mahal dahil nakakasuka. Bulyaw ni Lorenzo, ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Akala mo ba hindi ko alam? Ang lahat ng mga aberya sa sistem ng kumpanya, ang pagkawala ng mga kliyente natin sa logistics. Ikaw ang may gawa niyan, di ba? Binenta mo ang mga codes natin sa kalaban para lang may sarili kang pera. Hindi totoo yan, Lorenzo. Alam mo kung gaano ko kamahal ang L Logistics. Ikaw ang ano? Ang asawang palamunin? Pagputol ni Hazel, ang kanyang boses ay puno ng panunuya habang nakasandal sa balikat ni Lorenzo. Elena, tanggapin mo na ang katotohanan. Sabi ni Lorenzo, wala ka naman talagang ambag kundi ang maglinis ng bahay at magluto ng pagkaing pangmahirap. You're just a parasite, a spy who tried to destroy her husband's empire. Naramdaman ni Elena ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang pagpintig ng kanyang puso ay naging isang mabigat at masakit na damba sa loob ng kanyang tadyang. Ang platong hawak niya kanina ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay. Walang pasabing bumagsak ito sa sahig, nagkadurog-durog sa libu-libong piraso na tumalsik sa paligid ng kanyang mga paang nakayapak. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit ng mga pirasong bumaon sa kanyang balat. Mas matindi ang hapdi ng pagkatao niyang dinudurog sa harap ng lalaking ibinigay niya ang lahat. Tumingin siya sa mga mata ni Lorenzo, naghahanap ng kahit katiting na bahid ng pagmamahal na pinagsaluhan nila sa loob ng isang dekada. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang isang pader ng yelo. Ang lalaking ito, na dati ay nangako sa kanya ng proteksyon habang bumubuo sila ng algorithms sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na desk lamp, ay siya na ngayong kumakaladkad sa kanya sa putikan. Pirmahan mo na yan, Elena. At huwag kang mag-isip na kumuha ng kahit isang kusing. Dahil sa ginawa mong pagtataksil sa kumpanya, wala kang karapatan sa kahit anong pag-aari ko. I'm leaving you with nothing
Just like how I found you, na isang walang kwentang hamak. Huling hirit ni Lorenzo bago tumalikod at iginaya si Hazel palayo. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa marmol na sahig ay parang isang martilyo na nagpapako sa kabaong ng kanyang puso. Nang sumara ang pinto ng mansyon, tanging ang tunog ng malakas na ulan sa labas ang natira sa katahimikan ng silid. Nakatayo si Elena sa gitna ng karangyaan na siya mismo ang tumulong na itayo. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malalim at madilim na kawalan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na gabi-gabing nag-aayos ng mga bug sa system ni Lorenzo nang hindi nito nalalaman. Ang mga kamay na nag-alaga rito nung wala pa itong pangalan. Ito ba ang halaga ng isang dekadang pagpapakasakit? Ang itapon na parang basurang nakakasagabal sa daan. Huminga siya ng malalim. Ang bawat hininga ay parang paglunok ng mga bubog. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang maliit na ningas ng galit ang nagsimulang mag-alab sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang haligi ng tahanang ito ay gumuho na, ngunit sa ilalim ng mga guho, ang tunay na pundasyon ay nananatiling buo. Huwag mong dungisan ang sahig ng opisinang ito ng iyong mga yapak, Elena. Wala ka ng lugar dito, maging sa kumpanyang ito o sa buhay ko. Ang boses ni Lorenzo ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby ng L Logistics. Kasing lamig ng the aircon na gusaling iyon na tila nawalan na rin ng init para sa babaeng tumulong sa pagpapatayo nito. Nakatayo si Elena sa harap ng reception desk. Bit-bit ang isang lumang bag na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit. Ang mga empleyadong dati ay yumuyukod sa kanya nang may paggalang ay ngayon ay nakatingin sa kanya nang may halong pandidiri at pabulong-bulong. Lumabas si Lorenzo mula sa elevator. Kasunod si Hazel na nakasuot ng isang fitted na puting suit. Mukhang isang inosenteng anghel sa harap ng maraming tao. Inilapag ni Hazel ang isang tumpok ng mga papel sa ibabaw ng counter. Elena, please huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Simula ni Hazel, ang kanyang boses ay malambing ngunit may lason. Lorenzo, look at these emails. Kitang-kita rito kung paano niya ipinadala ang aming mga confidential client lists sa kalaban noong nakaraang buwan. Kaya pala laging bumabagsak ang system natin tuwing gabi dahil may ginagawa siyang kabalastugan. Hinarap ni Elena ang kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nangingintab sa luhang ayaw niyang hayaang pumatak. Lorenzo, kilala mo ako. Alam mong hindi ko magagawa iyan. Ang mga glitches na sinasabi niya, inaayos ko yon. Gabi-gabi akong nagpupuyat para siguraduhing tumatakbo ng maayos ang logistics system dahil alam kong doon nakasalalay ang pangarap mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lorenzo. Inaayos o binubutas? Elena, ikaw ay isang hamak na housewife na ang tanging alam ay magsaing at maglaba. Huwag mong lokohin ang sarili mo na naiintindihan mo ang arkitektura ng kumpanyang ito. Si Hazel ang nakatuklas ng mga backdoors na ginawa mo. Siya ang tunay na nagligtas sa atin mula sa pagtataksil mo. Naramdaman ni Elena ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Lorenzo ay parang isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang mukha. Ang kumpanyang ito, ang bawat linya ng code, ang bawat workflow ng logistics na naging dahilan ng kanilang tagumpay, ay bunga ng kanyang talino na lihim niyang ibinigay kay Lorenzo para maging tanyag ito. Ngunit ngayon, ang sariling talino niya ang ginagamit laban sa kanya. Security, ilabas na ang babaeng iyan. Malamig na utos ni Lorenzo. Dalawang lalaki ang lumapit at hinawakan si Elena sa braso. Ang pagkakahawak nila ay mahigpit. Nag-iiwan ng mga pasang hindi makikita sa balat kundi mararamdaman sa kaluluwa. Habang kinakaladkad siya palabas, nakita ni Elena ang isang maliit na frame na nahulog mula sa kanyang bag. Isang litrato nilang dalawa ni Lorenzo noong nagsisimula pa lamang sila sa isang maliit na garahe. Bago pa man siya makakilos,
Tinapakan ni Lorenzo ang frame gamit ang kanyang sapatos na balat. Ang tunog ng nababasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby, isang malinaw na simbolo ng tuluyang pagkawasak ng kanilang nakaraan. Walang emosyong tiningnan ni Lorenzo ang nadurog na alaala bago ito sipain patungo sa basurahan. Itapon ang lahat ng basura niya. Dagdag pa ni Lorenzo habang nakatalikod na. Nang marating ang labas ng gusali, halos itulak si Elena ng mga guard. Bumagsak siya sa semento, ang kanyang bag ay bumukas at nagkalat ang kanyang mga gamit sa kalsada. Doon, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw ng Maynila, naramdaman ni Elena ang pinakamababang antas ng kanyang buhay. Ang mga tao sa paligid ay naglalakad lamang, walang pakialam sa isang babaeng tila nawalan na ng lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupulot niya ang kanyang suklay, isang lumang wallet at ang medalyon na ibinigay sa kanya ng kanyang namayapang ina. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang kanyang cellphone ay biglang nag-vibrate sa loob ng kanyang bulsa. Ito ay isang tawag mula sa isang numerong hindi niya inaasahan. Elena? Hija? Ang boses ay mahina at tila nanggagaling sa kabilang panig ng isang malalim na balon. Ito ay si Lola Amparo, ang ina ni Lorenzo. Lola, bakit po kayo napatawag? Tanong ni Elena. Pilit na itinatago ang hikbi sa kanyang boses. Hija, patawarin mo ako. Hindi ko sila mapigilan. Pinalayas din nila ako sa mansyon, Elena. Sabi ni Lorenzo, kailangan ko na raw lumipat sa isang nursing home dahil masyado na raw akong magastos at ikaw lang naman daw ang dahilan kung bakit ako naroon. Naputol ang boses ng matanda sa isang malakas na ubo na tila may kasamang dugo. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Maaari niyang tiisin ang lahat ng pang-aapi sa kanya. Ngunit ang saktan, ang matandang nagturing sa kanya bilang tunay na anak, ay isang hangganan na hindi niya mapapalampas. Nasaan po kayo, Lola? Sabihin niyo po sa akin kung nasaan kayo. Sigaw ni Elena habang mabilis na tumatayo. Baliwala ang sakit ng kanyang mga tuhod na nagasgas sa semento. Nandito ako sa kanto ng... Ang boses ni Lola Amparo ay biglang napalitan ng isang mahabang katahimikan. Sa kabilang linya, narinig ni Elena ang isang malakas na ingay, ang tunog ng isang bagay na bumagsak sa sahig, na sinusundan ng isang boses ng isang estranghero na sumisigaw ng, "Hala, ang matanda, hinimatay." Lola! Lola Amparo! Sigaw ni Elena, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang abalang tunog ng lungsod at ang sariling pintig ng kanyang puso na puno ng takot. Hinimatay! Kailangan natin ng ambulansya! Ang mga salitang iyon ay parang mga kidlat na tumama sa puso ni Elena, nagpapadala ng kuryente ng takot at pangamba sa kanyang buong pagkatao. Hindi niya alam kung nasaan si Lola Amparo. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang mahanap ang matanda at kailangan niya itong mahanap agad. Tumakbo si Elena nang walang patid. Hindi alintana ang init ng araw, ang pagod ng kanyang katawan, o ang mga taong nakatingin sa kanya na parang isang baliw. Sumakay siya ng jeep, nakipagsiksikan sa gitna ng maraming pasahero. Ang kanyang isip ay puno lamang ng imahe ni Lola Amparo, ang matandang babae na nagtanggol sa kanya laban sa kanyang anak, ang matandang babae na nagpakita sa kanya ng pagmamahal na hindi niya natanggap mula sa sarili niyang ina. Nang makababa siya sa diip, sinuyod niya ang bawat kanto ng kalye. Tinatanong ang mga tindera, ang mga pulubi, ang mga tambay kung may nakita silang isang matandang babaeng hinimatay. Karamihan ay umiling lamang, ngunit may isang batang lalaki na nagbebenta ng sampagitan na nagsabing may nakita siyang matandang babae na bumagsak malapit sa simbahan. Tumakbo si Elena patungo sa simbahan. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Doon,
Sa harap ng pintuan, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nagkukumpulan sa paligid ng isang nakahiga sa semento. Lumapit si Elena at halos mapaluhod siya nang makita niya ang pamilyar na mukha ni Lola Amparo. Nakapikit ang mga mata nito, maputla ang kanyang balat, at halos hindi na ito humihinga. "Lola! Lola! Gising!" Sigaw ni Elena habang niyuyugyog ang balikat ng matanda. Ngunit walang tugon. Dumating ang ambulansya pagkatapos ng ilang minuto. Mabilis na isinakay si Lola Amparo sa loob at sumunod si Elena. Hindi alintana ang mga doktor na nagsasabing kailangan niyang manatili sa labas. Sa loob ng ambulansya, hawak ni Elena ang kamay ni Lola Amparo. Dinarasal na sana ay gumising ito. "Lola, huwag mo akong iwanan," bulong ni Elena sa Tagalog na puno ng pagmamahal. "Ikaw na lang ang pamilya ko ngayon." Sa ospital, kinailangan ni Elena na maghintay ng ilang oras bago siya makausap ng doktor. Nang lumabas ito, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Mrs. Elena, si Lola Amparo ay nagkaroon ng matinding stroke. Kailangan niya ng agarang operasyon, ngunit kailangan namin ng garantiya na may magbabayad sa gastos nito," sabi ng doktor. Ang mundo ni Elena ay parang tumigil sa pag-ikot. Operasyon, pera, wala siyang kahit isang kusing. Mula nang palayasin siya ni Lorenzo, wala na siyang ibang pinagkakaabalahan kundi ang humanap ng trabaho at protektahan ang kanyang sarili. Ngayon, kailangan niya ng pera para sa kanyang lola. Ngunit saan siya kukuha nito? Biglang naalala ni Elena ang USB drive na nakatago sa kanyang medalyon. Ito ang kopya ng kanyang algorithm, ang lihim na susi sa tagumpay ng L Logistics. Hindi niya kailanman binalak na gamitin ito, ngunit ngayon, ito na lamang ang tanging pag-asa niya. "Doktor, gagawin ko ang lahat para maoperahan si Lola Amparo. Saan ako pwedeng makakuha ng pera?" Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ngumiti ang doktor. "May isang negosyanteng naghahanap ng isang eksperto sa logistics. Sabi niya, handa siyang magbayad ng malaking halaga para sa tamang tao." Tumingin si Elena sa malayo. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Ang kailangan niya ay pera, ngunit ang pagbebenta ng kanyang algorithm ay parang pagbebenta ng kanyang kaluluwa. Ito ay parang pagtataksil sa kanyang sariling pagkatao. Ngunit nang tumingin siya muli sa nakahigang si Lola Amparo, alam ni Elena kung ano ang kailangan niyang gawin. "Sige, doktor. Handa akong makipagkita sa negosyanteng iyon," sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng desisyon. "Gagawin ko ang lahat para kay Lola Amparo. Kahit na mga hulugan itong ipagkanulo ko ang sarili ko." Sa mga sandaling iyon, si Elena ay hindi na lamang isang asawang inabandona o isang empleyadong pinahiya. Siya ay isang babaeng handang gawin ang lahat para sa taong mahal niya, kahit na mga hulugan itong isugal niya ang lahat. Ang buhay ng lola mo ay nakasalalay sa desisyon mo, Elena. Piliin mo ang kanyang buhay o ang iyong prinsipyo. Ang mga salitang iyon ay binitawan ng isang lalaking nagngangalang Don Armando, isang mayaman at maimpluwensyang negosyante na may reputasyon sa pagkuha ng kahit anong gusto niya, kahit na mga hulugan itong yumurak siya ng mga tao. Nakaupo sila ngayon sa isang pribadong silid sa isang mamahaling restaurant. Ang ilaw ay malambot at ang mga palamuti ay sopistikado, ngunit ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Sa harap ni Elena, nakalatag ang isang kontrata na naglalaman ng isang malaking halaga ng pera, sapat upang bayaran ang operasyon ni Lola Amparo at upang bigyan sila ng isang bagong simula. Ngunit may isang nakatagong sugnay sa ilalim ng kontrata. Ipinagbabawal kay Elena na gamitin ang kanyang kaalaman sa logistics industry o makipagkumpitensya kay Don Armando sa anumang paraan. "Don Armando, hindi ko maintindihan. Bakit kailangan ninyong pagbawalan akong magtrabaho sa larangang alam ko?" Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ngumiti si Don Armando.
isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Elena, huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Ikaw ang utak sa likod ng L Logistics, ang kumpanya na dati ay sumasagabal sa aking mga operasyon. Ayokong magkaroon ng isang potensyal na kalaban na may galing na katulad ng sayo. Naramdaman ni Elena ang isang pagkabigla sa kanyang puso. Ang ibig sabihin ba nito ay alam na ni Don Armando ang lahat ng tungkol sa kanyang nakaraan? Alam niya na siya ang lihim na haligi ng L Logistics? Kaya't ginagamit ninyo ako para lamang mapigilan ako? Tanong ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng galit. Tumango si Don Armando. Tama ka, ngunit huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Bibigyan kita ng sapat na pera para mabuhay ng komportable. Ang tanging kailangan mong gawin ay lumayo sa industriya at kalimutan ang lahat ng alam mo. Tumingin si Elena sa kontrata. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Kung pipirmahan niya ito, maliligtas niya ang buhay ni Lola Amparo. Ngunit isusuko niya ang kanyang pangarap, ang kanyang talento, ang kanyang buong pagkatao. Kung hindi niya pipirmahan, mamamatay si Lola Amparo at mabubuhay siya sa panghihinayang habang buhay. Sa gitna ng kanyang paghihirap, naalala ni Elena ang mga salita ni Lola Amparo noong mga bata pa sila. Elena, Hija, ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bulsa, kundi nasa pusong marunong kumilala sa sakripisyo ng iba. Tumingin si Elena kay Don Armando. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ako pipirma sa kontratang ito, Don Armando, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Hindi ko isusuko ang aking pangarap at hindi ko hahayaan na kontrolin ninyo ang aking buhay. Nagbago ang ekspresyon ni Don Armando. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa galit. Kung hindi ka pipirma, hindi ako magbabayad para sa operasyon ng lola mo. Hayaan mo siyang mamatay at panoorin mo siyang maghirap. Banta ni Don Armando. Hindi natakot si Elena sa kanyang banta. Alam niyang may mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Ang kanyang dignidad, ang kanyang integridad, ang kanyang paniniwala. Kung iyon ang inyong desisyon, Don Armando, tatanggapin ko, sabi ni Elena habang tumatayo at naglalakad patungo sa pinto. Hindi ako isang taong tulad ninyo. Hindi ko gagamitin ang kapangyarihan ko para saktan ng ibang tao. Maghintay ka, sigaw ni Don Armando, ngunit hindi na huminto si Elena. Nang makalabas siya ng restaurant, naramdaman ni Elena ang luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya, ngunit alam niyang ginawa niya ang tamang desisyon. Sa mga sandaling iyon, si Elena ay hindi lamang isang babaeng nagdesisyon. Siya ay isang babaeng handang harapin ang kahit anong pagsubok, kahit na mga hulugan itong mawalan siya ng lahat. Hindi ka nag-iisa, Elena. Mayroon pa ring mga taong handang tumulong sa'yo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kaunting pag-asa kay Elena. Habang siya ay nakaupo sa isang parke, nag-iisip kung paano niya ililigtas si Lola Amparo. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera at wala siyang ibang mapuntahan. Biglang lumapit sa kanya ang isang babae na pamilyar sa kanya, isang dating empleyado ng L Logistics. Siya ay si Aling Celia, ang accountant na laging nagtatanggol kay Elena kapag pinapagalitan siya ni Lorenzo dahil sa mga maling gastos. Aling Celia, anong ginagawa ninyo dito? Tanong ni Elena. Nagtataka kung bakit siya hinahanap ng matandang babae. Ngumiti si Aling Celia. Elena, hiha, alam ko ang lahat ng nangyari sa'yo. Alam ko na ikaw ang tunay na utak sa likod ng L Logistics. At alam ko na hindi ka karapat-dapat sa ginawa ni Lorenzo sa'yo. Naramdaman ni Elena ang pagbubuhos ng luha sa kanyang mga mata. Sa wakas, may isang taong naniwala sa kanya. Aling Celia, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Salamat po, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Umupo si Aling Celia sa tabi ni Elena.
Huwag kang magpasalamat sa akin. Gusto kong tumulong sa'yo. Alam kong kailangan mo ng pera para sa lola mo at alam kong meron akong paraan para matulungan ka. Napakunot noo si Elena. Paano po? Sa loob ng maraming taon, nakita ko kung paano ninanakaw ni Lorenzo ang pera sa kumpanya. Itinatago niya ito sa isang secret account na walang ibang nakakaalam maliban sa akin. Sabi ni Aling Celia, hindi ko ito sinabi kahit kanino dahil natatakot ako. Pero ngayon, alam kong kailangan mong malaman. Ito ang tanging paraan para mabawi mo ang iyong dignidad at para iligtas ang lola mo. Naramdaman ni Elena ang pagkabigla sa kanyang puso. May secret account si Lorenzo at alam ito ni Aling Celia. Aling Celia, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Kung totoo ang sinasabi ninyo, maliligtas ninyo ang buhay ni Lola Amparo, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ngumiti si Aling Celia. Hindi ko ito ginagawa para sa iyong pasasalamat. Ginagawa ko ito dahil alam kong tama ito. Kailangan nating pigilan si Lorenzo at kailangan nating tulungan ang lola mo. Ngunit nag-aalala si Elena. Hindi ba't labag sa batas ang ninakaw na pera? Aling Celia, hindi ba't labag sa batas ang gagawin natin? Nag-aalalang tanong ni Elena. Oo, Hija. Ngunit kung walang krimen na ginawa si Lorenzo sa mga unang lugar, hindi natin ito kailangang gawin, sabi ni Aling Celia. Pagkatapos nito, nagplano si Aling Celia at Elena na magtungo sa bangko. Noong una, nag-aalangan pa rin si Elena. Ngunit sa pagtatapos, pumayag din siyang sundin si Aling Celia na nagsabing hindi siya nagnanakaw, ngunit kinukuha lang niya ang nararapat sa kanya. Sinamahan ni Aling Celia si Elena sa bangko. Noong una, hindi pinayagan ng teller si Aling Celia na kumuha ng pera dahil hindi siya ang may-ari ng account. Agad naman siyang nagsalita. Ako ay isang accountant dito sa L Logistics sa loob ng maraming taon at alam ko na pinagkatiwalaan ako ng aking boss sa bagay na ito. Ngunit kung hindi mo ako papayagang mag-withdraw, sasabihin ko sa lahat na ang bangkong ito ay nagtatago ng lihim na account, naglalaban ng pera para sa mga ilegal na aktibidad ng isang CEO, sabi ni Aling Celia. Natakot ang teller at agad na nag-withdraw si Aling Celia ng maraming pera. Matapos iyon, nagtungo sila ni Elena sa ospital upang magbayad ng operasyon para kay Lola Amparo. Tagumpay ang operasyon ni Lola, Elena, ngunit kailangan pa rin nating magbantay dahil mahina pa ang katawan niya, sabi ng doktor kay Elena. Nakahinga ng maluwag si Elena. Sa wakas, may magandang nangyari sa kanyang buhay. Si Lola Amparo ay ligtas at hindi na niya kailangang mag-alala pa. Maraming salamat po, Doktor. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Huwag kang magpasalamat sa akin. Magpasalamat ka kay Aling Celia dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi natin magagawa ito, sabi ng doktor. Tumingin si Elena kay Aling Celia na nakatayo sa kanyang tabi. Aling Celia, hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan. Tinulungan mo ako sa oras ng aking pangangailangan at hindi ko ito makakalimutan, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ngumiti si Aling Celia. Huwag kang mag-alala. Ginawa ko lang ang nararapat. Alam ko na matagal ka nang pinahirapan ni Lorenzo at kailangan kong tumulong sa'yo. Pagkatapos, sinabi ni Aling Celia na kailangan na siyang umalis dahil kailangan pa niyang bumalik sa L Logistics. Nagtaka si Elena dahil alam niyang galit na si Lorenzo kay Aling Celia. Aling Celia, hindi ka ba natatakot kay Lorenzo? Alam kong galit siya sa'yo, tanong ni Elena. Tumawa si Aling Celia. Hayaan mo siyang magalit. Hindi niya ako kayang saktan dahil alam ko ang lahat ng kanyang mga lihim. At kung susubukan niya akong saktan,
Sasabihin ko sa lahat ng kanyang mga kasalanan, sabi ni Aling Celia. Pagkaalis ni Aling Celia, nagpunta si Elena sa silid ni Lola Amparo. Nakita niya ang matanda na mahimbing na natutulog. Hinawakan ni Elena ang kamay nito at nanalangin na sana ay gumaling na ito ng tulyan. Habang nakaupo siya sa tabi ng kama ni Lola Amparo, biglang naalala ni Elena ang USB drive na naglalaman ng kanyang algorithm. Hindi niya ito binenta kay Don Armando dahil hindi siya pumayag na magpagamit dito. Ngunit ngayon, kailangan niya ng pera para suportahan ang kanilang mga sarili. Baka kailanganin na niyang ibenta ito. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng takot dahil alam niyang kung ibebenta niya ang kanyang algorithm, maaaring gamitin ito ni Don Armando para saktan si Lorenzo. Ayaw niyang saktan si Lorenzo dahil mahal pa rin niya ito. Habang nasa ganitong pag-iisip, nakatulog si Elena. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Lola Amparo na umiiyak. "Elena Hija, bakit mo ako iniwanan? Kailangan kita," sabi ni Lola Amparo sa kanyang panaginip. Nagising si Elena, nagulat na gulat. Alam na niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Hindi niya kailangang ibenta ang kanyang algorithm dahil meron siyang ibang paraan para kumita ng pera. Kailangan niyang magtayo ng kanyang sariling kumpanya. Ngunit paano niya magagawa yon kung wala siyang pera, walang koneksyon, at walang kahit sinong naniniwala sa kanya? Biglang naalala ni Elena ang sinabi ni Aling Celia sa kanya noon. "Hindi ka nag-iisa, Elena. Mayroon pa ring mga taong handang tumulong sa'yo." Tumingin si Elena sa paligid ng silid. Naghahanap ng inspirasyon. Nakita niya ang kanyang lumang bag, ang kanyang cellphone, at ang kanyang medalyon. Napangiti siya. Mayroon siyang lahat ng kailangan niya. Sa mga sandaling iyon, si Elena ay hindi na lamang isang babaeng nagpapagaling. Siya ay isang babaeng nagbabalak na maghiganti. Kung akala mo ay tapos na ako, nagkakamali ka, Lorenzo. Babalik ako at babawiin ko ang lahat ng inagaw mo sa akin. Ang mga salitang yon ay bumulwak sa puso ni Elena habang siya ay nakatayo sa harap ng salamin, pinagmamasdan ng kanyang sarili. Hindi na siya ang dating Elena na sunod-sunuran na nagpapaubaya sa lahat ng pang-aapi. Ngayon, siya ay isang bagong Elena, isang babaeng handang lumaban para sa kanyang mga pangarap, para sa kanyang pamilya, para sa kanyang sarili. Una, kailangan niyang maghanap ng lugar kung saan siya at si Lola Amparo ay maaaring manirahan. Wala na siyang pera at hindi siya maaaring umasa kay Aling Celia magpakailanman. Kaya't nagpasya siyang maghanap ng trabaho, ngunit hindi siya makahanap ng trabaho dahil sa mga balita, alam ng lahat na siya ay isang espiya, isang taksil, isang magnanakaw. Walang gustong kumuha sa kanya. Sa kabutihang palad, may isang dating kaibigan si Elena mula sa kolehiyo. Ang pangalan niya ay si Ben. Si Ben ay isang software engineer at alam niya na si Elena ay napakahusay sa logistics. "Elena, narinig ko ang lahat ng nangyari sa iyo. Sobrang nalungkot ako," sabi ni Ben. "Ngunit gusto kong sabihin sa iyo na naniniwala ako sa iyo. Alam ko na hindi ka gagawa ng anumang masama." Napaiyak si Elena. Sa wakas, may isang taong naniniwala sa kanya. "Ben, maraming salamat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka," sabi ni Elena. "Huwag kang magpasalamat sa akin. Gusto kong tumulong sa iyo. Mayroon akong maliit na kumpanya at kailangan ko ng isang tao na marunong sa logistics. Gusto mo bang magtrabaho para sa akin?" Tanong ni Ben. Naramdaman ni Elena ang pagbalik ng kanyang pag-asa. Sa wakas, mayroon na siyang pagkakataon na magsimula muli. "Oo, Ben. Gusto kong magtrabaho para sa iyo," sabi ni Elena. Kaya nagsimula si Elena sa kanyang bagong trabaho. Nagtrabaho siya ng napakahirap at napatunayan niya sa lahat na siya ay isang mahusay na empleyado. Mabilis siyang na-promote at nakakuha siya ng maraming pera. Sa wakas, nagawa na niyang ilipat si Lola Amparo sa isang magandang apartment.
Nagawa na rin niyang bayaran ang mga gastusin sa ospital at binili niya ang lahat ng mga gamot na kailangan ni Lola Amparo. Ngunit hindi pa rin nakakalimutan ni Elena ang ginawa ni Lorenzo sa kanya. Alam niyang kailangan niyang maghiganti. Kaya't nagpa siyang magsimula ng kanyang sariling kumpanya. Alam niya na hindi ito magiging madali. Wala siyang pera, walang koneksyon, at walang kahit sinong naniniwala sa kanya. Ngunit alam niya rin na hindi siya susuko. Sinimulan ni Elena ang kanyang kumpanya sa pamamagitan ng paghiram ng pera sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Gumawa rin siya ng isang business plan at naghahanap siya ng mga investor. Sa wakas, nakahanap si Elena ng isang investor na naniniwala sa kanya. Ang pangalan niya ay si Mr. Tanaka, isang mayaman na negosyante mula sa Japan. Elena, gusto ko ang iyong business plan. Naniniwala ako na magtatagumpay ka. Sabi ni Mr. Tanaka, gusto kong mamuhunan sa iyong kumpanya. Napakasaya ni Elena. Sa wakas, meron na siyang pagkakataon na magtagumpay. Kaya nagsimula si Elena sa kanyang kumpanya. Nagtrabaho siya ng napakahirap at naging napaka-successful siya. Sa loob lamang ng ilang taon, ang kanyang kumpanya ay naging isa sa pinakamalaking kumpanya ng logistics sa Pilipinas. Si Elena ay naging isang milyonaryo. Nagawa na niyang ibalik ang lahat ng kanyang nawala. Ngunit hindi pa rin nakakalimutan ni Elena si Lorenzo. Alam niyang kailangan niyang maghiganti. Hindi mo ako kilala, Lorenzo. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin para sa mga taong mahal ko. Ang mga salitang yun ay paulit-ulit na naglalaro sa isip ni Elena habang siya ay nagmamaneho patungo sa L-Logistics, ang kumpanya na dati ay kanyang tinulungang itayo. Ngunit ngayoy kanyang babawiin. Matapos ang ilang taon ng pagsusumikap, naging isa na si Elena sa pinakamatagumpay na negosyante sa larangan ng logistics. Ang kanyang kumpanya, ang E-Tech Solutions, ay nakikipagkumpetensya na sa L-Logistics at mas marami pa silang kliyente kaysa sa kumpanya ni Lorenzo. Ngunit hindi pa rin sapat iyon kay Elena. Gusto niyang bumagsak si Lorenzo. Gusto niyang maramdaman nito ang sakit na kanyang naranasan. Kaya't nagpasya siyang gumawa ng plano. Alam niya na ang L-Logistics ay nasa problema. Maraming empleyado ang umalis at maraming kliyente ang nagkansela ng kanilang mga kontrata. Alam din niya na si Lorenzo ay nagkakaproblema sa pera. Kaya't nagpasya siyang bilhin ang L-Logistics. Alam niya na magagalit si Lorenzo kapag nalaman niya ito. Ngunit wala siyang pakialam. Gusto niyang makita ang kanyang mukha kapag nalaman niya na siya ay binili ng kanyang dating asawa. Kaya't nakipag-ugnayan si Elena sa mga may-ari ng L-Logistics. Sinabi niya na gusto niyang bilhin ang kanilang kumpanya at nag-alok siya ng malaking halaga ng pera. Sa una, ayaw nilang ibenta ang kanilang kumpanya kay Elena. Ngunit nang malaman nila na malapit nang bumagsak ang L-Logistics, nagbago ang kanilang isip. Kaya't binili ni Elena ang L-Logistics. Napakasaya niya. Sa wakas, nagawa na niyang isagawa ang kanyang plano. Kaagad-agad, pinatawag ni Elena si Lorenzo sa kanyang opisina. Lorenzo, gusto kong ipakilala ka sa iyong bagong boss, sabi ni Elena. Nagulat si Lorenzo. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ngumiti si Elena. Binili ko ang L-Logistics, Lorenzo. Ako na ang may-ari ng iyong kumpanya, sabi niya. Hindi makapaniwala si Lorenzo. Hindi ito maaari. Hindi ka maaaring bumili ng aking kumpanya, sabi niya. Tumawa si Elena. Ngunit ginawa ko. At ngayon, ikaw ay nagtatrabaho para sa akin, sabi niya. Hindi alam ni Lorenzo kung ano ang sasabihin. Siya ay galit na galit ngunit alam niya na wala siyang magagawa. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Lorenzo. Gusto kong magtrabaho ka para sa akin. Gusto kong makita kang nagdurusa. Gusto kong malaman mo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat, sabi ni Elena. Naramdaman ni Lorenzo ang kanyang puso na bumagsak. Alam niya na maghihiganti si Elena sa kanya. Ngunit hindi niya akalain na mangyayari ito.
Magtrabaho ka para sa akin, Lorenzo. Patunayan mo sa akin na may silbi ka pa. Ang mga salitang yon ay binitawan ni Elena kay Lorenzo na nakatayo sa harap ng kanyang malawak na desk. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at kahihiyan. Ang dating CEO, ang taong nagpahirap at nagpabagsak sa kanya, ay ngayoy isang hamak na empleyado sa ilalim ng kanyang pamumuno. Elena, hindi ako, hindi ako maaaring magtrabaho para sa'yo. Utal ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngumiti si Elena, isang ngiting malamig at walang awa. Bakit hindi? Natatakot ka ba na baka hindi mo kayang makipagsabayan sa akin? O baka natatakot ka na baka malaman ng lahat na ikaw ay isang walang kwentang tao na walang nagawa, kundi ang magpasarap sa buhay habang ako ang nagpapakahirap para sa ating tagumpay? Hindi nakasagot si Lorenzo. Alam niya na tama si Elena. Mula nang mawala si Elena sa kanyang buhay, ang L Logistics ay unti-unting bumagsak. Hindi niya kayang pamunuan ang kumpanya nang wala ang kanyang tulong. At ngayon, wala na siyang ibang mapupuntahan. Kung hindi ka magtatrabaho para sa akin, sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho kahit saan pa, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng banta. Ipapakalat ko sa buong industriya ang tungkol sa iyong pagtataksil, iyong kasakiman, iyong kawalang hiyaan. Wala nang magtitiwala sa iyo. Wala nang magbibigay sa iyo ng pagkakataon. Nalamigan si Lorenzo. Alam niya na kayang gawin ni Elena ang sinasabi niya. Matagal na siyang nakilala nito at alam niya kung gaano ito kayang maghiganti. Sige ba, Elena? Magtatrabaho ako para sa iyo, sabi ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Ngumiti si Elena. Magaling. Simula bukas, ikaw ay magiging aking personal assistant. Ang iyong trabaho ay ang kunin ang aking kape, ayusin ang aking mga papeles, at gawin ang lahat ng ipag-uutos ko sa iyo, sabi niya. Naramdaman ni Lorenzo ang pag-akyat ng galit sa kanyang puso. Personal assistant? Ang taong dating nagmamay-ari ng buong kumpanya ay gagawing personal assistant? Ngunit wala siyang magagawa. Kailangan niyang sundin si Elena. Kung hindi ay sisiguraduhin itong tuluyan siyang mawawasak. Kinaumagahan, dumating si Lorenzo sa opisina ni Elena. Suot niya ang kanyang dating mamahaling suit, ngunit ngayon, ito ay kulubot at mukhang mura. Ano ang gusto mong gawin ko, Elena? Tanong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkapahiya. Ngumiti si Elena. Unang-una, gusto kong linisin mo ang aking desk. Pagkatapos, gusto kong kunin mo ako ng kape. At pagkatapos, gusto kong ayusin mo ang lahat ng mga papeles na ito, sabi niya, habang itinuturo ang isang malaking tumpok ng mga papeles na nakakalat sa kanyang desk. Sumunod si Lorenzo. Linisin niya ang desk ni Elena. Kumuha siya ng kape para sa kanya at inayos niya ang lahat ng mga papeles. Ito ay isang nakakainsultong trabaho, ngunit wala siyang magagawa. Kailangan niyang tiisin ang lahat kung gusto niyang mabuhay. Sa mga sumunod na araw, pinahirapan ni Elena si Lorenzo sa lahat ng paraan na kanyang kaya. Pinagtrabaho niya ito ng matagal. Pinag-utos niya ito ng mga nakakahiya at walang kwentang gawain. At palagi niya itong pinapahiya sa harap ng ibang mga empleyado. Nakita ni Elena ang pagdurusa ni Lorenzo at nalugod siya dito. Sa wakas, nagagawa na niyang maghiganti sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Ngunit habang tumatagal, nagsimula si Elena na makaramdam ng pagkabagot. Ang paghihiganti ay nakakapagod at hindi ito nagbibigay sa kanya ng tunay na kasiyahan. Ano ba talaga ang gusto ko, Lorenzo? Hindi ba dapat masaya ako na nakikita kitang nagdurusa? Bakit pakiramdam ko ay walang saysay ang lahat ng ito? Ang mga salitang iyon ay bumulalas sa isipan ni Elena habang siya ay nakatayo sa harap ng kanyang bintana, tanawang nagliliwanag na lungsod ng Maynila. Sa wakas, nagawa na niyang maghiganti kay Lorenzo, ngunit hindi pa rin siya masaya. Sa katunayan, pakiramdam niya ay mas malungkot pa siya kaysa dati.
Napagtanto ni Elena na ang paghihiganti ay hindi ang sagot. Hindi ito magdadala sa kanya ng kapayapaan, hindi ito magpapagaling sa kanyang puso. Ang kailangan niya ay patawarin si Lorenzo at hayaan ang nakaraan. Ngunit hindi niya alam kung paano ito gagawin. Paano niya mapapatawad ang taong nagpahirap sa kanya, ang taong nagpabagsak sa kanyang buhay? Sa gitna ng kanyang paghihirap, biglang naalala ni Elena si Lola Amparo, ang matandang babae na nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagpapatawad, ang matandang babae na laging nagmamahal sa kanya kahit na ano pa ang mangyari. Napagpasyahan ni Elena na bisitahin si Lola Amparo. Alam niya na makakatulong ito sa kanya na maunawaan kung ano ang kailangan niyang gawin. Pagdating ni Elena sa apartment ni Lola Amparo, nakita niya itong nakaupo sa kanyang wheelchair nagbabasa ng Biblia. "Lola, narito ako," sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ngumiti si Lola Amparo. "Elena, hiya, napakagandang makita ka. Ano ang nangyayari?" tanong niya. Ikinuwento ni Elena kay Lola Amparo ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Sinabi niya sa kanya kung paano siya naghiganti kay Lorenzo at kung paano siya hindi pa rin masaya. Nakinig si Lola Amparo ng tahimik. Nang matapos si Elena magsalita, hinawakan niya ang kamay nito. "Elena, hiha, alam kong mahirap ang iyong pinagdaanan, ngunit kailangan mong patawarin si Lorenzo. Kung hindi mo siya patatawarin, hindi ka makakahanap ng kapayapaan," sabi ni Lola Amparo. "Ngunit paano ko siya mapapatawad, Lola? Ginawa niya sa akin ang napakaraming kasalanan," sabi ni Elena. "Kailangan mong tandaan na si Lorenzo ay isa ring tao. Nagkamali siya, ngunit kaya rin niyang magbago. Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon, maaaring mapatunayan niya sa'yo na siya ay isang mabuting tao," sabi ni Lola Amparo. Naisip ni Elena ang mga salita ni Lola Amparo. Alam niya na tama ito. Kailangan niyang bigyan si Lorenzo ng pagkakataon. "Sige, Lola, susubukan kong patawarin si Lorenzo," sabi ni Elena. Ngumiti si Lola Amparo. "Alam kong kaya mo ito, Elena. Matapang ka at malakas ka. Alam kong makakahanap ka ng paraan para patawarin si Lorenzo," sabi niya. Umalis si Elena sa apartment ni Lola Amparo na may bagong pag-asa. Alam niya na mahaba pa ang kanyang lalakbayin, ngunit alam niya rin na makakaya niya ito. Sa susunod na araw, pinatawag ni Elena si Lorenzo sa kanyang opisina. "Lorenzo, gusto kong mag-usap tayo," sabi ni Elena. "Lorenzo, may gusto akong sabihin sa'yo. Matagal na akong nag-isip at napagtanto ko na hindi ako masaya sa ginagawa ko sa'yo." Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa silid, nagdulot ng panandaliang katahimikan. Nakatayo si Elena sa harap ni Lorenzo. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng awa. Nakaupo si Lorenzo sa kanyang desk. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-aalala. "Anong ibig mong sabihin, Elena?" tanong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Hindi ako masaya na pinahihirapan kita. Hindi ito nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Hindi ito nagpapagaling sa aking puso," sabi ni Elena. "Napagtanto ko na kailangan kitang patawarin at gusto kong humingi ng tawad sa iyo sa lahat ng ginawa ko." Hindi makapaniwala si Lorenzo. Hindi niya inaasahan na maririnig niya ang mga salitang iyon mula kay Elena. Matagal na siyang naghanda para sa kanyang paghihiganti. Matagal na niyang inakala na gugustuhin nitong makita siyang maghirap. Ngunit ngayon, naririnig niya itong humihingi ng tawad sa kanya. "Elena, hindi ko maintindihan. Bakit mo ito ginagawa?" tanong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. "Dahil napagtanto ko na ang pagpapatawad ang tanging paraan para makalaya ako sa nakaraan. Hindi ko maaaring magpatuloy sa buhay ko kung patuloy akong magtatanim ng galit at paghihiganti sa aking puso," sabi ni Elena. "At gusto kong ibigay sa iyo ang pagkakataon na magbago. Naniniwala ako na kaya mong maging isang mabuting tao, Lorenzo. Kailangan mo lamang na maging handa na magtrabaho para dito."
Naramdaman ni Lorenzo ang luha na dumadaloy sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga salita ni Elena. Sa loob ng maraming taon, nagpakasama siya, naging sakim, naging walang puso. Ngunit ngayon, naririnig niya ang kanyang dating asawa na nag-aalok sa kanya ng pagpapatawad at pagkakataon na magbago. Elena, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Maraming salamat, sabi ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Hindi ako karapat-dapat sa iyong pagpapatawad, ngunit nangangako ako sa iyo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maging isang mas mabuting tao. Ngumiti si Elena. Alam kong kaya mo ito, Lorenzo, at tutulungan kita, sabi niya. Simula ngayon, hindi na kita pipilitin na magtrabaho bilang aking personal assistant. Bibigyan kita ng isang tunay na trabaho sa kumpanya. Isang trabaho na magagamit mo ang iyong mga kasanayan at kaalaman. Nagulat si Lorenzo. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Alam ko na ikaw ay napakahusay sa logistics, kaya't bibigyan kita ng posisyon bilang manager ng operasyon ng kumpanya. Kung gusto mo, maaari mong tanggapin at sisiguraduhin kong tatrato kita ng may paggalang, sabi ni Elena. Hindi makapaniwala si Lorenzo. Hindi niya inaasahan na magbibigay si Elena sa kanya ng isang pangalawang pagkakataon. Elena, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Tatanggapin ko ang iyong alok, sabi ni Lorenzo. Ngumiti si Elena. Magaling! Simula bukas, magtatrabaho ka bilang manager ng operasyon at sisiguraduhin kong bibigyan kita ng lahat ng suporta na kailangan mo, sabi niya. Naramdaman ni Lorenzo ang isang bagong pag-asa na bumubuhay sa kanyang puso. Sa wakas, meron na siyang pagkakataon na magbago, na maging isang mabuting tao. At alam niya na hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito. Model 9:30 ng umaga. Hindi ko kayang mag-isa ito, Elena. Kailangan ko ang tulong mo. Ang mga salitang yon ay nagpabago sa puso ni Elena. Nakatayo si Lorenzo sa kanyang opisina, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagod. Matagal na silang nagtatrabaho, sinusubukang ayusin ang mga problema sa operasyon ng kumpanya. Ngunit tila hindi nila kaya. Anong kailangan mong gawin, Lorenzo? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko maintindihan ang mga bagong sistema na ipinatupad mo. Masyado silang komplikado at hindi ko alam kung paano sila patatakbuhin ng maayos, sabi ni Lorenzo. Kailangan ko ang tulong mo, Elena. Ikaw ang nakakaalam ng lahat tungkol sa kumpanyang ito. Naisip ni Elena ang mga salita ni Lola Amparo. Kailangan niyang bigyan si Lorenzo ng pagkakataon. Kung gusto niyang magbago, kailangan niyang tulungan ito. Sige, Lorenzo, tutulungan kita, sabi ni Elena. Napakasaya ni Lorenzo. Maraming salamat, Elena. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka, sabi niya. Kaya't nagtrabaho si Elena at Lorenzo ng magkasama, sinusubukang ayusin ang mga problema sa operasyon ng kumpanya. Nagtrabaho sila ng matagal at nagtrabaho sila ng mahusay. Tinuruan ni Elena si Lorenzo ng lahat ng kanyang alam at tinulungan ni Lorenzo si Elena sa lahat ng kanyang makakaya. Sa wakas, nagawa nilang ayusin ang mga problema sa operasyon ng kumpanya. Muli silang nagtagumpay at ang E-Tech Solutions ay naging isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Nakita ni Elena si Lorenzo na nagtatrabaho ng mahirap at nakita niya na tunay siyang nagbago. Naging mas responsable siya, naging mas mapagpakumbaba at naging mas mabuting tao. Lorenzo, ipinagmamalaki kita, sabi ni Elena. Ngumiti si Lorenzo. Maraming salamat, Elena. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, sabi niya. Naramdaman ni Elena ang kanyang puso na napuno ng pagmamahal at pagpapatawad. Sa wakas, nakalaya na siya sa nakaraan. Hindi pa ako tapos sa inyo, Elena. Babawiin ko ang lahat ng nawala sa akin. Ang mga salitang yon ay nanggaling kay Hazel na biglang sumulpot sa opisina ni Elena. Nakatayo siya sa harap ni Elena,
Ang kanyang mukha ay puno ng galit at paghihiganti. Hazel, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Narito ako para bawiin ang nararapat sa akin. Ikaw ang nagnakaw ng lahat sa akin. Inagaw mo si Lorenzo. Inagaw mo ang L Logistics. Inagaw mo ang aking buhay. Sabi ni Hazel. Hindi ko inagaw ang anuman sa iyo, Hazel. Ikaw ang sumira ng iyong sariling buhay. Ikaw ang nagpili na maging sakim, maging mapanlinlang, maging walang puso. Sabi ni Elena. Hindi yun totoo. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi ka dumating sa buhay ni Lorenzo, hindi sana ako nagkaganito. Sabi ni Hazel. Hindi ako ang may kasalanan, Hazel. Ikaw ang may kontrol sa iyong sariling mga desisyon. Ikaw ang nagpili na maging masama. Sabi ni Elena. Hindi ako susuko, Elena. Babawiin ko ang lahat. Kahit na mga hulugan itong patayin kita. Sabi ni Hazel. Biglang bumunot si Hazel ng baril mula sa kanyang bag. Itinutok niya ito kay Elena. Napakunot noo si Elena. Hindi niya inaasahan na magagawa ito ni Hazel. Hazel, huwag mong gawin ito. Hindi ito ang tamang paraan. Sabi ni Elena. Wala na akong pakialam. Gusto ko nang maghiganti. Sabi ni Hazel. Pinaputok ni Hazel ang baril. Bang! Ang putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Napatili ang mga empleyado. Nagtakbuhan para magtago. Si Elena, sa kabilang banda ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Hazel. Ngunit hindi siya tinamaan. Sa huling segundo, si Lorenzo ay biglang sumulpot at itinulak si Elena sa sahig. Ang bala ay tumama sa kanyang balikat. Lorenzo! Sigaw ni Elena. Bumagsak si Lorenzo sa sahig. Hinawakan ang kanyang balikat. Dumadaloy ang dugo sa kanyang mga daliri. Tumawag kayo ng ambulansya! Sigaw ni Elena sa mga empleyado. Tumakbo ang ilang empleyado para tumawag ng ambulansya. Ang iba naman ay sinubukang pigilan si Hazel, ngunit nakatakas ito. Lumapit si Elena kay Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Lorenzo, bakit mo ginawa iyon? Bakit mo ako iniligtas? Tanong ni Elena. Ngumiti si Lorenzo. Dahil mahal kita, Elena, sabi niya. Hindi ko kayang hayaan kang masaktan. Naramdaman ni Elena ang kanyang puso na lumukso. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga salita ni Lorenzo. Dumating ang ambulansya pagkatapos ng ilang minuto. Mabilis na isinakay si Lorenzo sa loob at sumunod si Elena. Sa loob ng ambulansya, hinawakan ni Elena ang kamay ni Lorenzo. Huwag kang mag-alala, Lorenzo. Magiging maayos ang lahat, sabi ni Elena. Alam ko, Elena, sabi ni Lorenzo. Basta kasama kita, walang akong kinakatakutan. Sa ospital, kinailangan ni Elena na maghintay ng ilang oras bago siya makausap ng doktor. Nang lumabas ito, ang kanyang mukha ay seryoso. Mrs. Elena, si Mr. Lorenzo ay nagkaroon ng malalang sugat sa balikat. Kailangan niya ng operasyon at hindi namin alam kung makakaligtas siya, sabi ng doktor. Naramdaman ni Elena ang kanyang mundo na gumuho. Hindi niya maaring mawala si Lorenzo. Hindi pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi ko siya maaaring mawala. Paulit-ulit na bulong ni Elena sa sarili habang naglalakad siya pabalik-balik sa labas ng operating room. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At ang kanyang puso ay bumibigat sa bawat segundong lumilipas. Si Lola Amparo, na dinala rin ni Aling Celia sa ospital, matapos malaman ang nangyari, ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, nagdarasal gamit ang rosaryo. Hindi nito sinisisi si Elena. Alam nitong mahal pa rin ng dalawa ang isa't isa. Elena Hija, huwag kang mawala ng pag-asa. Magdarasal tayo at alam kong gagaling si Lorenzo, sabi ni Aling Celia. Sinusubukang aliwin ang kanyang kaibigan. Ngunit hindi makapag-focus si Elena sa anuman.
Ang tanging nasa isip niya ay ang larawan ni Lorenzo na bumabagsak sa sahig, ang dugo na dumadaloy sa kanyang balikat, ang mga salitang mahal kita na huling narinig niya mula sa kanyang mga labi. Kung may nangyari sa kanyang masama, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Matagal na siyang nagsisi sa mga ginawa niya sa kanya at ngayon, sa wakas, nagkaroon sila ng pagkakataon na magsimula muli. Hindi niya maaaring hayaang wasakin yun ni Hazel. Lumipas ang mga oras. Sa wakas, lumabas ang doktor mula sa operating room. Agad na lumapit si Elena sa kanya. "Doktor, kamusta si Lorenzo?" Tanong niya. Halos hindi na niya marinig ang kanyang sariling boses. Ngumiti ang doktor, ngunit may bahid ng pagod sa kanyang mukha. "Naging matagumpay ang operasyon, Mrs. Elena. Ngunit kailangan pa rin nating bantayan si Mr. Lorenzo dahil mataas pa rin ang kanyang lagnat at mahina pa rin ang kanyang katawan," sabi ng doktor. Nakahinga ng maluwag si Elena. "Maraming salamat po, doktor. Maraming salamat po," sabi niya. Halos maluha na siya. "Hindi pa tayo tapos, Mrs. Elena. Kailangan pa ring magpahinga si Mr. Lorenzo at kailangan nating tiyakin na hindi siya magkakaroon ng komplikasyon. Ngunit sa ngayon, masasabi kong ligtas na siya," sabi ng doktor. Pinayagan si Elena na makita si Lorenzo. Nakahiga ito sa kama. Ang kanyang muka ay maputla at payat. Ngunit nang makita siya ni Elena, ngumiti ito. "Elena, ligtas ka ba?" Tanong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay mahina. Lumapit si Elena sa kanyang kama. Hinawakan ang kanyang kamay. "Oo, Lorenzo, ligtas ako. Salamat sa'yo," sabi niya. "Wala kang dapat ipagpasalamat. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, Elena," sabi ni Lorenzo. Tiningnan ni Elena si Lorenzo. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin kung wala ito. "Mahal din kita, Lorenzo," sabi ni Elena. Sa mga sandaling iyon, alam ni Elena na kahit anong mangyari, magiging magkasama sila ni Lorenzo. Hindi nila hahayaang wasakin ng nakaraan ang kanilang kinabukasan. Habang nakabantay si Elena sa natutulog na si Lorenzo, ang katahimikan ng silid sa ospital ay bumasag ng isang mahinang katok sa pinto. Pumasok ang isang opisyal ng pulisya. Ang muka ay seryoso, ngunit may bahid ng tagumpay. "Mrs. Elena, may balita na kami. Nahuli na si Hazel." Bulong ng pulis. Naramdaman ni Elena ang isang malalim na bugso ng hininga na tila ba ngayon lang niya mailalabas ang lahat ng hanging nakaimbak sa kanyang dibdib. Sa isang lumang bodega malapit sa pier, natagpuan si Hazel na sinusubukang sumakay sa isang barkong maglalabas sa kanya ng bansa. Wala na ang mamahaling alahas, wala na ang mapagmataas na ayos ng buhok. Ayon sa ulat, nanginginig siya sa takot habang nakaposas, pilit pa ring isinisigaw na siya ang biktima. Nang sumunod na araw, bago dalhin si Hazel sa kulungan, pinayagan ni Elena ang sarili na harapin ang babaeng sumira sa kanyang pamilya. Nakita niya si Hazel sa likod ng rehas ng presinto. Ang kanyang pulang damit ay madumi na. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at inggit. "Masaya ka na ba, Elna?" Bulyaw ni Hazel nang makita siya. "Nakuha mo na ang lahat. Ang kumpanya, si Lorenzo, ang atensyon ng lahat. You always play the martyr. But look at you now. You're the one on top while I'm rotting here." Tiningnan siya ni Elena nang may halong awa, hindi galit. "Hazel, hindi ako ang naglagay sa'yo dyan. Ang sarili mong kasakiman ang naghatid sa'yo sa likod ng mga rehas na yan. Ginamit mo ang pag-ibig bilang sandata para manira. Pero sa huli, ikaw ang nasugatan ng sarili mong talim." "Huwag mo akong pangaralan," sigaw ni Hazel. Ang kanyang boses ay pumiyok sa galit. "Kung hindi dahil sa'yo, sana ay matagal na kaming masaya ni Lorenzo. Ikaw ang hadlang. Ang tanging hadlang sa kaligayahan mo ay ang kawalan mo ng konsensya," mahinahong sagot ni Elena. "Sana sa pananatili mo rito, mahanap mo ang kapayapaang
hindi kayang ibigay ng pera o kapangyarihan. Tumalikod na si Elena. Iniwan ang mga pagsisigaw ni Hazel na unti-unting naging hagulgol ng pagsisisi at takot. Ang ingay ng presinto ay tila naging malayo habang naglalakad siya palabas tungo sa maliwanag na sikat ng araw. Nang bumalik siya sa ospital, gising na si Lorenzo. Nakaupo na ito sa kama at kausap si Lola Amparo na masayang nagbabalat ng prutas. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng isang mainit na liwanag sa loob ng silid. Isang liwanag na sumasagisag sa pagtatapos ng mahabang gabi ng kanilang buhay. Wala na siya, Lorenzo. Tapos na ang lahat, sabi ni Elena habang hinahawakan ang kamay ng kanyang asawa. Salamat sa Diyos, bulong ni Lorenzo habang idinidikit ang kanyang noo sa kamay ni Elena. Ngayon, maaari na tayong magsimulang muli. Wala nang lihim, wala nang kasinungalingan. Pangako, Elena, ako na ang magiging haligi mo sa pagkakataong ito. Ngumiti si Lola Amparo habang pinagmamasdan ang dalawa. Sa gitna ng lahat ng pait, ang tamis ng pagpapatawad ang nanatili. Ang karma ay dumating hindi para pumatay, kundi para itama ang mga maling landas. Ang sikat ng araw na sumisilip sa bintana ng bagong opisina ni Elena ay hindi na nakakasilaw, kundi tila isang mainit na yakap ng pag-asa. Lumipas ang 6 na buwan mula nang madakip si Hazel at unti-unting bumalik ang sigla sa buhay ng mga taong naiwan sa gitna ng unos. Nakatayo si Elena sa harap ng isang malaking board kung saan nakasulat ang bagong istruktura ng kumpanya. Ngayon, ang E-Tech Solutions at L-Logistics ay formal nang nagsanib bilang Elena at Lorenzo Global Logistics. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lihim ang kanyang papel. Siya ang tumatayo bilang CEO, ang reynang kinikilala ang talino, habang si Lorenzo ay ang kanyang tapat na katuwang at Chief Operations Officer. Pumasok si Lorenzo sa silid, bitbit ang 2 tasa ng kape. Wala na ang dating yabang sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang malalim na paggalang at pagmamahal. Inilapag niya ang kape sa mesa at dahan-dahang lumapit sa kanyang asawa. Late na naman tayo matatapos nito, boss. Biro ni Lorenzo. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ngunit agad ding naging seryoso ang kanyang muka. Minsan, hindi pa rin ako makapaniwala na binigyan mo ako ng pagkakataong tumayo uli sa tabi mo, Elena. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, hinarap siya ni Elena at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ay wala ng bahid ng harina mula sa kusina, kundi may hawak na ballpen para sa mga kontrata. Ngunit ang init ng pagmamahal ay naroon pa rin. Lorenzo, ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na kinalimutan ko ang sakit. Ibig sabihin nito ay mas pinili nating itayo ang bagong haligi kaysa manatiling nakatitig sa mga guho ng nakaraan. Mahinahong sagot ni Elena. We learned our lesson the hard way. Utang na loob natin sa isa't isa ang panibagong simula na ito. Niyakap siya ng mahigpit ni Lorenzo, isang yakap na puno ng pagsisisi at pangako. Hinding-hindi ko nahahayaang may makapasok na anuman sa pagitan nating dalawa. Ikaw ang utak, ikaw ang puso, at ikaw ang kaluluwa ng pamilyang ito. Nang hapong yon, umuwi sila sa kanilang bagong bahay. Isang bahay na hindi kasing laki ng dating mansyon, ngunit mas maliwanag at mas maingay dahil sa tawanan. Sa sala, nakaupo si Lola Amparo sa kanyang paboritong tumba-tumba. Masigla nang nagkukwento sa mga katulong tungkol sa mga pangarap niya para sa kanyang mga magiging apo. Inihain ni Elena ang hapunan. Hindi ito isang bonggang handaan, kundi isang simpleng salo-salo ng pamilya. Habang nakaupo sila sa hapagkainan, naalala ni Elena ang mapait na gabing iyon 6 na buwan na ang nakalilipas. Ang dating hapdi ay naging isang pilat na lamang, isang paalala na ang bawat sugat ay kayang hilumin ng tamang panahon at tapat na pagsisisi. Kainan na.
Masayang anyaya ni Lola Amparo. Habang nagdarasal sila bago kumain, hinawakan ni Lorenzo ang kamay ni Elena sa ilalim ng lamesa. Sa bawat higpit ng hawak, nararamdaman ni Elena ang katotohanang matagal na niyang hinahanap, na ang tunay na haligi ng isang tahanan ay hindi ang semento o ang yaman, kundi ang katapatan at pagmamahal na kayang bumangon mula sa kahit anong pagsubok. Ang gabi ay dahan-dahang lumalim, ngunit ang kadiliman sa labas ay hindi na nakakatakot. Dahil sa loob ng kanilang tahanan, ang liwanag ng pag-asa ay mananatiling nag-aalab, dala ng isang babaeng hindi sumuko sa kanyang sarili at isang lalaking natutong bumalik sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. Lumipas ang mga taon at ang alaala ng masakit na bagyo ay tila naging malayong bulong na lamang ng kahapon. Sa tabing dagat ng Batangas, kung saan itinayo ni na Elena at Lorenzo ang kanilang maliit na bakasyunan, ang tanging maririnig ay ang banayad na hampas ng mga alon sa pampang. Isang tunog na nagbibigay ng katahimikan sa pusong dati ay puno ng pait at kaguluhan. Nakatayo si Elena sa balkonahe, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Sa kanyang tabi, isang maliit na bata ang humahawak sa kanyang laylayan, si Baby Amparo, ang simbolo ng kanilang bagong simula at ang buhay na sumibol mula sa mga guho ng nakaraan. "Mama, look, the sun is sleeping," turo ng bata habang nakangiti. Hinaplos ni Elena ang buhok ng anak at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Sa tanong kung napatawad na ba niya si Lorenzo ng lubusan, ang sagot ay naroon sa paraan ng kanyang pagtingin sa kanyang asawa na kasalukuyang naglalakad pabalik mula sa dalampasigan, bitbit ang mga gamit sa paglangoy ng kanilang anak. Hindi kinalimutan ni Elena ang bawat sampal ng tadhana, ngunit pinili niyang huwag nang maging bilanggo ng galit. Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang desisyon na ginagawa niya sa bawat araw. Ang piliin ang pag-unawa kaysa sa panunumbat. Lumapit si Lorenzo at dahan-dahang inakbayan si Elena. Ang lalalim na naman ang iniisip ng CEO ko. Bulong niya ng may lambing. "Dinner is almost ready. Nagluto si Aling Celia ng paborito mong sinigang." Ngumiti si Elena at sumandal sa balikat ni Lorenzo. Dito, sa piling ng lalaking dumaan sa apoy ng pagsisisi para lamang maging karapat-dapat uli sa kanya, nahanap niya ang tunay na kahulugan ng pahinga. Hindi na sila ang dalawang taong nagkakulungan ng tiwala. Sila na ngayon ay dalawang kaluluwang pinatibay ng pagkakamali at pinag-isa ng katotohanan. Si Lola Amparo naman ay payapang yumao 2 taon na. Ang nakalilipas, suot ang isang nanangiti dahil nakita niyang buo at masaya ang kanyang pamilya bago siya tuluyang nagpahinga. Ang kanyang mga pangaral ay nanatiling buhay sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento sa bawat nakikinig ay malinaw. Ang bawat tao ay maaaring magkamali at ang bawat puso ay maaaring masugatan ng malalim. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay wala sa paghihiganti, kundi sa lakas na bumangon at muling magtiwala. Ang lihim na haligi ay hindi lamang tungkol sa talino ni Elena sa likod ng isang kumpanya, kundi tungkol sa tibay ng isang babae na naging pundasyon ng pagbabago ng lahat ng tao sa paligid niya. Sa dulo ng lahat, ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa matatamis na salita sa ilalim ng buwan. Ito ay ang pagtayo sa tabi ng isa't isa sa gitna ng ulan, ang pagtanggap sa mga pilat ng kahapon, at ang paglalakad ng magkahawak kamay patungo sa isang bukas na puno ng pag-asa at patawad. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit para kay Elena at Lorenzo, ang tunay na liwanag ay nagsisimula pa lamang mag-alab. Isang liwanag na hinding-hindi na muling magdidilim.